Huwag kayong madaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng mga magagandang
Jesus Christ, mga kaibigan, ay nagkatawang tao. Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba siya dito sa lupa upang tayo ay iligtas. Unang-una sa lahat, gusto natin ni Pastor Fatimana imulat sa mga tao na dapat tayong manampalataya sa Diyos. Dapat tayong magbasa sa Bible dahil nandyan sa Bible ang lahat ng katotohanan. Kung ating titignan sa Genesis chapter 1 na in the beginning God created the heaven and the earth, ang Diyos ang lahat ng gumawa ng mga bagay na ito. Amen? So, yun mga kaibigan, ibig sabihin, kung ano ang nasulat sa Bible, totoo. Amen? Totoo. Ibig sabihin, dapat tayong manampalataya dapat tayong manampalataya kay Jesus Christ na totoong Diyos at tagapagligtas natin. Sa anong verse yun mga kaibigan na inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao siya. Anong yun?
makakahadlang, parang gano'n. Mga lang. Oo, nakakahanda kasi nga yun yung plano niya. Kaya, pero sabihin pa nga sa Jeremiah 29 verse 11 na iba talaga yung plano ng Diyos para sa atin. Amen. Though, sa Proverbs na though meron tayong mga plano, pero ang Diyos pa rin yung nagdadirect ng ating mga steps. Kaya, pumunta siya sa road of Damascus, pero iba yung plano ng Diyos. Amen. Plano ng Diyos kasi nga, kung hindi siya pumunta sa road of Damascus, hindi niya makikilala yung Diyos. Hindi niya makasalubong yung spirito ng ating mahal na Diyos. Kaya, meron siya kasama. Meron siya mga kasama na mga alagad din niya. At yung mga tao doon, meron napapaw sa bera, parang Namamangha. namamangha sila kasi nga si Saulo ay nagsasalita, pero wala silang nakikita na Oo. tao. Kundi si Saulo nakikita niya talaga yung Diyos kasi nga piliwanag sa kanya mga mata. Pero yung kanya yung mga kapatid or mga kaibigan, si Saulo ay nabulag doon si Saulo. Kaya 3 days na kanyang sacrifice, walang kain. Diba? Walang kain. Yung kanyang ginawa ay nag-pray, fasting sa ating mahal na Diyos. Kaya yung ating Diyos ay tinawag niya si Ananias. Amen. Si Ananias yung tao na ipinadala ng Diyos para i-preach din si Saulo. Jesus Christ. Na i-preach si Jesus Christ kay Saulo. Kasi nga, sabi pa ni Ananias, kasi sila nga natatakot sila. Kasi nga, natatakot sila kay Saulo. Kasi Saulo. si Saulo may authority para patayin sila. Patay ng mga Christians. At sabi ni Ananias, Panginoon, di ba si Saulo yung nagpapatisan, kaya kami tumatago ganun. Oo. Pero sabi ng Diyos kay Ananias na huwag kang matakot kasi nga meron siyang malaking plano sa kanyang buhay. Amen. So, nalaman natin si Apostol Pablo, siya ang great preacher ng mga Gentiles. Siya rin ang nag-preach. Sabi niya, ano yun ang sinabi na, kahiya-hiya sa mga tao. Kung hindi ang tao manampalataya na may Diyos, kahiya-hiya sa tao kung ang tao ay hindi nananampalataya na may pagkabuhay na magmuli. Dahil napakarami sa mga tao sa sanlibutan ito na hindi nananampalataya na mayroong pagkabuhay na magmuli. Amen. Maraming tao na hindi nananampalataya na bubuhayin ang mga patay. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya, sinabi niya yan mga kaibigan, dahil ang Diyos din mismo ang nakipag-usap sa kanya sa magitan ng 3 years, siguro kung hindi ako nagkakamali, na si Pablo ay mga kaibigan, kinausap ng Diyos at lahat ng mga preaching ni Apostol Pablo ay nandyan talaga ang dapat ang tao ay maging handa dahil mga kaibigan, mayroong pagkabuhay na magmuli. Amen. So ano ang nararapat natin gawin dahil mayroong pagkabuhay na magmuli? At dalawa, ang kahinatnan, ang tao kung mabuhay na magmuli, hindi na siya mamamatay, hindi na siya mabubulok, talagang buhay na buhay. Oh, maganda na yung katawan. Kung ako ay napakaraming mga piklat, wala na ito, mga piklat. Oh, kasi sabi sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, na bibihisan tayo ng katawang hindi nabubulok. Bubuhayin tayo. Sasabihin ng iba, bakit si Pulano ay nag-serve naman yun sa Panginoon? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya nabubuhay? Hindi pa nabubuhay mga kaibigan dahil may appointed time. Sabi sa Biblia, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 51, na pagtunog ng trompeta. Ngayon mga kaibigan, yung tumutunog pa lang, yung mga anong tumutunog? Yung mga missiles dahil nag-aaragway na. Naglalaban-laban yung Israel. Tumutunog yung sa langit. Nagbubugto. Ano ba yung tumutunog sa Fatima? Mga Dalag. ano naman tumutunog? Yung tumutunog yung mga kidlat, yung mga lindol. Ano ba? Ano ba tumutunog sa langit? Ano ba? Basta maraming tumutunog sa langit. Ngunit darating ang panahon sa appointed time, nagtutunog ang tropeta at babalik ang Diyos at bibigyan tayo ng katawang hindi na nabubulok. Sige, Amen. basahin natin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pagpakabak Tropeta. Peta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay mga bubuhay na Mga bubuhay na magmuli ang mga patay. na walang kasiraan. Wala nang kasiraan. Wala
sapagkat itong may kasiraan ay bibihisan na ng walang kasiraan. Patuloy. At itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Ang mayroong kamatayan ay magbihis na ng walang kamatayan. At sabi dyan, o saan naroon ang iyong tibo o kamatayan? Saan naroon ang tibo ng kamatayan? Wala nang tibo ang kamatayan. Wala nang kamatayan. Amen. Wala nang kamatayan. Lahat ay bubuhay. Hebrews 9 verse 27. Anong sabi dyan? Hebrews 9:27. Sinabi sa Hebrews 9:27. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Sige, basa. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang uhukom. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Titignan kung ang ating mga ginawa ay mabuti pa, kung kinilala ba natin, tayo ba ay naglingkod kay Jesus Christ sa ating mga buhay. Kung si Apostol Pablo ay hindi muna siya nanampalataya kay Kristo at pinapatay nga niya yung mga Kristyano, tayo mga nakaririnig ng salita ng Diyos ay dapat tayong manampalataya kay Jesus Christ mula sa ating puso. Yung Pilipinas, mga kaibigan, ay tinatawag na Christian nation. Amen, Sir Pagma? Yung Philippines ay Christian nation. Dahil yung Pilipinas, mga tao sa Pilipinas ay nananampalataya kay Jesus Christ. Wow! Napakaganda sa Sir Pagma, ano? Kung ating titingnan sa ibang bansa, ang ibang bansa, mga kaibigan, ay tinatawag na mga, ano tawag dyan doon? May communist country. Communist country. May Hindi pwedeng magsimba sila. Hindi pwedeng magbasa ng Bible. Mga kaibigan. So, dapat mga kaibigan, praise God, laliman po natin ang pagkilala kay Jesus Christ. Laliman po natin. Unang-una na dapat natin tandaan, number 1, is dapat tayong manampalataya sa Diyos. Amen, Sister Fatima. Anong sabi, Sister Fatima, sa Hebrews 11:1? Mga kapatid, kung sino man ang may pananampalataya sa ating Diyos, the faith to honest, Is the substance of things. Sige. na hindi natin po nakikita. Yung mga Yeah, praise the Lord. Amen. Sabi dyan, faith is the substance of things hoped for. Evidence of things not seen. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang Diyos ay hindi natin nakita. Ngunit gumawa siya ng sa paaralan, mga kaibigan, yung kinder, talagang ang teacher ay nagdadala ng real objects upang ang mga bata ay kumilala talaga. Oh, yan, ito mga bata ay bola. Oh, yung mga bata ay natututo talaga. Ganon din ang ating Diyos. Tingnan niyo, mga kaibigan, ang ginawa ng Diyos, ang napakagandang langit, ang napakagandang karagatan. Yan ay real objects na ginawa ng Diyos upang tayong lahat ay manampalataya sa Diyos. Amen. Kaya, mga kaibigan, number 1, dapat talaga manampalataya tayo sa Diyos. Ikalawa, mga kaibigan, ano ang dapat natin gawin? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil, mga kaibigan, ang kasalanan, yun ang magiging resulta ng ating kamatayan. Dahil dalawa lang ang kahihinat na ng tao. Diba sinabi namin, mga kaibigan, na bubuhayin na magmuli ang mga tao. Lahat ay bubuhay, no exemption. Lahat ay bubuhayin. Mga kaibigan, no exemption. Ibig sabihin, kung lahat ay bubuhayin, haharap sa hukuman ng Diyos, ang mga gumagawa ng masama ay sa impyerno. At ang gumagawa ng mabuti ay kasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya, mga kaibigan, dapat tayo, number 2, mga kaibigan, ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Talikdan natin ang ating mga kasalanan. At mamuhay tayo gaya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba ay pumupunta sa mga bulangan? Hindi natin nakita si Jesus Christ sa bulangan. Ano? Pero si Jesus Christ ay pumunta sa kasalan. Tumutulong siya sa mga tao, mga kaibigan. Ano pa ang ginagawa ni Jesus Christ? Siya ay nagpapagaling ng mga sakit. Siya ay tumutulong sa mga tao na walang kinakain. Nagpapakain
natin si Jesus Christ nag-drugs. Mga kaibigan, noong si Satan Lucifer pumunta sa sanlibutan ito, noong itempt niya si Adan at si Eva muna. Pagkatapos niya natempt na si Adan at Eva, ang sinabi niya, akin ang sanlibutan! Sabi ni Satan Lucifer. Inaangkin ni Satan Lucifer ang sanlibutang ito. Inaangkin niya. Sabi niya, kung ikaw ay luluhod sa akin, ibibigay ko ang mga kayamanan sa sanlibutang ito. Pero mga kaibigan, itong sanlibutang ito, ginawa ito ng Diyos. Hinanakaw ni Satan Lucifer. Praise the Lord. Pero mga kaibigan, dapat nating tandaan na si Satan Lucifer, mga kaibigan, gusto niyang maghari sa ating mga buhay. Bakit gusto niyang maghari? Sabi ni Satan Lucifer, kung tayo ay lulod sa kanya, ibibigay niya ang sanlibutan ito. Ano ang nasa sanlibutan ito? Drugs. Kapag naka-drugs na, parang lumilipad na. Di ba mga kaibigan? Parang lumilipad na. Lumulokso sa ano? Sa napakataas na building. Yun ang gusto ni Satan Lucifer. Na hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Mga nanre-rape sa mga tao. Ano pa dyan mga kaibigan? Ano pa? Mga kasalanan na lihim. Mga lihim na ginagawa ng mga kasalanan. Dapat natin diyang talikdan na mga kasalanan. At tayo, higit sa lahat, kilalanin natin si Jesus Christ. Hanapin mo yung simbahan na nagtuturo ng pagkamatadong. Ano pagkamatadong? Pagkabanal ng kabanalan. Yun, mga kaibigan. Hanapin mo kung sa iyong isip na yung nandyan ka nagsisimpa pero ang mga nakapaligid sa iyo ay walang pagbabagong buhay, ay dapat ka lang magtanong, totoo ba itong Jesus Christ na kanilang pinananampalatayaan o ang ribulto ni Jesus Christ? Dahil kung totoong Jesus Christ nandoon sa langit, kung ribulto na Jesus Christ, walang pagbabago sa buhay. Yun ang nangyari mga kaibigan sa aking kasi devoted kami ng mga Christians. Yun ang nangyari mga kaibigan. So devoted kami mga kaibigan na mga nananampalataya at nagsisimba sa mga ribulto ni Jesus Christ. Dati. Kaya mga kaibigan, dati kaya sisimba kami ng ribulto ni Jesus Christ dati at iba pang mga ribulto. Pero si Jesus Christ ay nagturo sa amin na huwag sa mga ribulto, kundi sa tunay at totoong Diyos na nasa langit. Para mayroong tunay na pagbabago. Dahil kung sa ating sarili lamang mga kaibigan, hindi tayo mababago. Oo, sister? Nung una, devoted ako na kahit living store lang. Sisimba talaga. Pero walang pagbabago. Pag-usog lagi pumuyayaw. Walang pagbabagong buhay. Pero ngayon mga kaibigan, salamat sa ating Diyos ay mayroon na tayong pagbabagong buhay. John chapter 3 verse 5. Anong sabi Sister Fatima? John chapter 3 verse 3. Sa Aman, be born again. 3 verse 3. We can Sabi sa Biblia. see the kingdom of God. 3 verse 3. John chapter 3 verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa Ang English Sister Fatima sa John 3:3. That he cannot see the kingdom of God. Born again, pagbabagong buhay, mga kaibigan. Maliban na ang tao ay walang pagbabagong buhay, hindi niya kilalanin. Sa katotohanan, hindi mababago talaga ang tao kung hindi siya lalapit kay Jesus Christ. Lalapit tayo kay Jesus Christ, Diyos na totoo. Kahit tayo ay nag-iisa lang tayo, mag-pray tayo kay Jesus Christ. Panginoon, tulungan mo ako na hindi ako mapunta sa impyerno. Sapagkat yung impyerno mga kaibigan, ganon din ang ginawa ni Jesus Christ. Ginawa ng Diyos. Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam
yun. Maglalangoy-langoy ang impyerno, apoy at asupre, kapapasok. Ang bulkan, mga kaibigan, ginimo. Dinalat ang real objects nga ginimo ang Ginoo. Ito na naman yung real object na ginawa ng Diyos. Ang bulkan. Alam ba natin yung bulkan, mga kaibigan? Ang elemento ng bulkan ay asupre. Ang elemento ng bulkan ay asupre. Ang elemento ng impyerno ay asupre. Ginawa ng Diyos ang bulkan na bumubuto at nagbubuga ng apoy. Mula sa ilalim, nagbubuga ng apoy. At asupre ang elemento niyan. Kahit mag-search kayo sa Google, sa encyclopedia, ang elemento ng bulkan ay asupre. At ang elemento ng impyerno ay asupre. Upang manampalataya ang tao na may impyerno. At ilalagay ang mga tao na hindi nananampalataya sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagkakasala doon sa impyerno. Ngunit ang tao na nagpapanibagong buhay, lumapit kay Jesus Christ, hinanap si Jesus Christ, na totoo talaga, hindi yung mga ribulto na Jesus Christ, talagang magkakaroon ng panibagong buhay. Yun, mga kaibigan, yun ang ikalawa na dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan. At number 3 ay sabi doon sa Acts chapter 2 verse 38, except a man, sabi doon sa Acts 2:38, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo o para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang Diyos at Espiritu Santo ng Diyos, kaloob ng Espiritu Santo ng Diyos. So kung tanggapin natin si Jesus Christ sa pamamagitan ng baptism, tingnan natin, si Cornelio, isang sundalo na. Gawa chapter 10, sundalo, malaki na. Nagpabautismo siya sa maraming tubig. Si Jesus Christ, 30 na ang kanyang edad. Pumunta siya sa Ilog Jordan, pumunta kay Juan Bautista. Nagpabautismo siya, 30 na ang kanyang edad. Si Felipe, nangaral ng salita ng Diyos. Ang mga nanampalataya ng salita ng Diyos na nakarinig, na nanampalataya, ibig sabihin, hindi baby. Hindi pwedeng baby na bautismuhan. Hindi rin pwede na wisik-wisik, sprinkling. Kailangan ilubog sa tubig. Bakit dapat ilubog sa tubig? Dahil ang baptism ay ilulubog sa tubig na nagsisimulo na tayo'y namatay kasama ni Kristo at tayo'y mabubuhay kasama ni Kristo. Tayo'y ibinalik, di ba? Pag-baptize, Sister Fatima, ginagagal sa tubig, parang namatay, di ba? O, mabilis na. O, nabuhay na si Jesus Christ na ang nabubuhay. Hindi na ang sarili, ibig sabihin, mayroon ng panibagong buhay. Yon ang paraan ng pagtanggap kay Jesus Christ. Kaya mga kaibigan, kung sino man ang nangangaral sa inyo, sa inyong lugar, na nangangaral na sa Acts 2 verse 38 na mga sisi at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang kasalanan, tanggapin nyo ang baptism na yan sa maraming tubig. Yung malaki na, hindi yung baby pa. Alam ba natin, mga kaibigan, nang nangaral si Apostol Pedro sa panahong iyon, for 3,000 na kaluluwa ang tumanggap kay Jesus Christ. Basahin natin sa Acts 2 verse 39 to 40. Oh, 3,000 na kaluluwa ang tumanggap sa baptism in the name of Jesus Christ. Malalaki na, hindi mga baby pa. Sige nga, basahin natin. 2 verse 39. Basahin na. Sapagkat sa inyo ang pangako at ang inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. At sa iba pang maraming salita ay nagpakatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahi ito. Yaon nga'y nagsitanggap na ang kanyang salita ay nagabautismuhan at nagparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Yung mga UPC, mga kaibigan, nagbabaptize yun ng in the name of Jesus Christ. Tumanggap kay Jesus Christ. 3,000 kaluluwa. Marami na ngayon, mga kaibigan, ang tumanggap kay Jesus Christ. 3,000 kaluluwa. Hindi lang yung 3,000 kaluluwa, napakarami na ngayon. At ipinalalaganap, mga kaibigan, ang salitang ito. Dahil, mga kaibigan, hindi ko ikinahiya ang salitang ito sapagkat ang Ebanghelyong ito, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Bakit ikaliligtas? Para hindi ang tao may punta sa impyerno.
Say kaliligtas. Unay sa Grigo, Hudyo, ngayon din sa Grigo. Kung tayo ay manampalataya sa mga bagay na ito, tayo talaga ay may liligtas at hindi tayo mapupunta sa inyo. Kami ba ay nangaral lang hindi ayon sa salita ng Diyos? Lahat ng aming sinalita ay according sa salita ng Diyos sa Biblia. Kami ba ay nagsabi lang sa aming sarili? Hindi kami nagsabi sa aming sarili lamang. Ang salita ng Diyos ang aming pinaliwanag. Yun din mga kaibigan si Apostol Pablo. Kahit siya binato. Anong ginawa kay Pablo? Beheaded. Anong beheaded? Pinugutan si Apostol Pablo ng liig. Mga kaibigan, ginpriso na hiya, ginpugutan pa yan liog. Kaya ano mga kabuktuan? Kaya ano gintugot ito ang Ginoo? Masin kita, kay Diyos siya dapat ganghanan niya. Diri tutugot niya untang mamatay ang Apostol Pablo. Kaya ano mga kaibigan, bakit kahit tayo mag-search sa encyclopedia, kahit tayo mag-search sa history, sa buhay ni Apostol Pablo, mag-search tayo kung anong ginawa ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Siya ay pinugutan ng liog, beheaded sa English, pinugutan ng liog. Pinutulan ng leeg. Pinagkulan ng liig. Pasensya na mga kaibigan, pero hindi kami tumatawa mga kaibigan na joke-joke lang yung aming pangaral. No mga kaibigan. Mga kaibigan, tandaan natin, si Jesus Christ ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Si Pedro ay namatay, pati warik. Kuwan niya, ginpaisang Pedro, pati warik. Pabaliktad. Si Apostol Pablo beheaded, gipugutan ng liog. Namatay gihapon. Bakit mga kaibigan? Pinahintulutan ng Diyos. Dahil kung ang isang tao ay namamatay, ang sympathy natin, ang ating simpatiya ay nandyan. Naawa tayo mga kaibigan. Naawa tayo kay Jesus Christ. Nagpasan siya ng napakabigat na krus. Gimbangkaw niya tagiliran. Gimbuno iya diyan niya gilid. Gimbangkaw. Naguro na iyang tunukan. Pero samtang iya nagbabaktas na pasan-pasan niya mabukat na krus mga kaibigan. Nagtinuok ang mga kababaihan, anak na babae ng Jerusalem. Sabi ng anak ng babae, sabi ni Jesus Christ, mga anak ng babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili pati inyong mga anak. Dahil ngayon ang mga anak, ang mga lahing ito ay mga makasalanan na po mga kaibigan. Tangisan natin ang ating sarili dahil ang sarili natin ay napakabigat, napakahirap magbago, napakahirap manampalataya sa salita ng Diyos. Hindi ba tayo mananampalataya sa salita ng Diyos? Tingnan ninyo ang langit. Hindi ba tayo mananampalataya sa Diyos? Tingnan ninyo ang dagat. Di ba mga kaibigan? Dapat tayo mananampalataya sa Diyos. Kung hindi ka pananampalataya sa Diyos, ubusin mo yung pera mo. Pumunta ka sa Jerusalem, tingnan mo, tanungin mo yung mga tao, totoo ba si Jesus Christ na nabuhay? Totoo ba si Jesus Christ na panganak kay Maria? Ubusin mo yung pera mo, tanungin mo, upang malaman mo talaga na totoo si Jesus Christ. Totoo si Jesus Christ na nabuhay na magmuli at tayong lahat ay bubuhayin. Napakaraming sa pag-preach ni Apostol Pablo noong unang panahon, napakahirap manampalataya ng mga tao na bubuhayin ang mga tao. Kaya binabato siya. Binabato si Apostol Pablo. Pinatay talaga si Apostol Pablo. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ikaw na nakarinig ng salitang ito, praise God, search. Sabi sa Biblia, if you think there is salvation, search the scripture. Kung tayo ay nananampalataya, ipitig na mayroong kaligtasan pala, let us search the scripture. Kaya mga kaibigan, bibigay ko kayo, encourage naman mga kaibigan, sa ating dalawang kapatid ngayon, encourage them mga kaibigan na mag-serve talaga sa Panginoon. Yung po mga kapatid, tunay po napakabuti ng Panginoon mga kapatid sa bawat isa sa atin. So yung pinangarap po kanina mga kapatid ay napaka-importante po na meron tayong sapat na panampalataya mga kapatid. Hindi lamang yung faith natin na sa mga nakikita or sa mga bagay na nakikita natin dito sa sanlibutan, kundi yung totoong pananampalataya natin sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. At yung pagsisisi sa ating mga kasalanan, kasi alam po natin sa bawat isa sa atin na tayo po ay makasalanan at wala po ni isa sa atin ay wala
sarili natin na wala tayong kasalanan, ay atin lamang po dinadaya ang ating mga sarili. Amen? Kung babasahin po natin, sabi dito, na kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So wala po sa atin ang katotohanan kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan. Kaya nga po, kailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan, mga kapatid. At sabi pa kayo mga kapatid na yung buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang. Yung mga bagay na makakamtan natin dito sa sanlibutan ito, na kapag wala tayong sapat na relasyon sa Panginoon, ito ay useless lamang. Amen? Wala po itong kabuluhan. Praise the Lord. Kaya nga po mga kapatid na tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil sa kanyang dahil sa malaking saya pa dako nga gugma alang kanatong tanan. Diba? For God so loved the world, John 3:16. Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya kailangan po natin magkaroon po ng relasyon sa Diyos at ating kilalanin ang ating Panginoon mga kapatid, na kapag namatay tayo, hindi natin alam kung saan tayo pupunta kapag wala tayong sapat na pananampalataya sa Diyos, dahil ang simbahan na Bisaya yung pangani sa Ecclesiastes mga kapatid na 12:13 nga ang katungdanan di ay sa tao mao ang pagpangalagad sa Diyos. So kita ang mga taong mga igsoon na kung dili nato kini susiyong baka nang ang purpose sa Diyos kanatong matabo sa mga kapatid ay ikabubuti, hindi po ikasama, ba? Yan po sabi kanina sa Jeremiah 29 verse 11 na napakabuti ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid ay na atin po alalahanin na hindi po natin alam kung kailan po kukunin ng Diyos ang buhay natin. Amen? Dahil kung sasabihin natin na pupunta tayo doon sa lugar na ito, pupunta tayo doon kasi mayroon tayong outing or trip mga kapatid, ay sabi po sa James 4 verse 14 na aking po babasahin. Sabi nga po dito na kayo nga'y hindi nakaalam na mangyayari bukas. So ibig sabihin mga kapatid, hindi natin alam yung bukas o mawasan pa ba kita, di ba? Dili ta kabalo kung buhing pataog ba. Kaya ang Diyos lang ang nasayon mga igsoon. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkadakay napapawi. Di ba? So para lang tayo isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkadakay napapawi. Praise the Lord. Kaya nga po mga kapatid ay kailangan po talaga magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kasi po ang ating Panginoon po ay already quote po siya ito. Welcome po all the time po ang ating Panginoon mga kapatid, na kapag tayo ay magpakumbaba sa ating sarili. Praise the Lord. Kaya wag po natin isipin yung mga bagay dito sa sanlibutan pagkos ay ating pong kung meron pong question dyan kung andam na bata mga tubang sukmalan sa atong Ginoo. Praise the Lord. Kaya yung pangalan sa 2 Corinthians 5 verse 9 niya, kinahanglan kitang tanan mga tubang kayo sa sukmalan sa Ginoo mga igsoon sumala sa aton nabuhat diri sa kalibutan. Kung kini man dautan o dili. Praise God. Mao na ato gud susiyong banga kung dili out. Di tayo makumpiyansa sa ating mga sarili na tayo ay bata pa, tayo ay malakas pa. Kasi may mga tao na bigla na lang namatay na alam natin na malakas yung isang tao na yun. Amen? Kasi nga, sa bawat isa sa atin ay walang nakakalam kung kailan kukunin ng Diyos ang buhay natin. Praise God. Kaya nga mga kapatid, ito ang pangaral ng ating Diyos, ang pangaral ng salita ng Diyos, ito po ay magandang balita na mabigyan tayo ng tsansa tungkol po sa kaligtasan ng tao. Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid, kaya buti ng ating mahal na Diyos. At gayon nga mga kapatid, kami po ay nag-encourage sa mga tao na naglilingkod na sa ating mahal na Diyos, yung mga Kristiyano na talaga mga kapatid, na magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Diyos kasi nga malapit
malapit na yung pagdating ng ating mahal na Panginoon. At gayon pa man sa mga tao na hindi pa nananampalataya sa ating mahal na Panginoon, yung mga tao na andyan pa sa sanlibutan, namumuhay pa na merong tawag ito, walang kinikilalang Diyos or di kaya namumuhay pa ayon sa kanyang pita ng kanyang laman. Praise the Lord. Sabi pa nga sa Ecclesiastes 12 verse 1 to 2, or ating basahin pa hanggang sa 7 mga kapatid, na sabi pa nga doon ng ating mahal na Panginoon sa wari-wari version na isang may dinumdumian yung magburuan samtang abatan ng pakamo, dili pa naabot at ang magsulubon ng mga adlaw at mga tuig na masiring kamo, wala akong makagpahimulos at kinabuhi. Ang ating mahal na Panginoon mga kapatid ay pinapaalala niya sa bawat isa sa atin na ating pong hinumduman or i-remember po natin yung ating mahal na Diyos habang tayo ay may lakas pa. Hindi po ibig sabihin na kusog or yung batanon ay bata, youth, hindi mga kapatid, kundi yung mga tao na meron pang lakas na ibinigay ng Diyos dito sa sanlibutan. Na ating pong alalahanin yung ating mahal na Diyos habang meron pa tayong lakas na kanyang ibinigay or di kaya mabuti pa yung ating paningin. Amen. Nakarinig pa tayo ng kanyang mga salita or di kaya nakakagawa pa tayo ng mga iba't iba gawain. Hallelujah. Kasi nga darating yung panahon na hindi po tayo yung sitwasyon natin ay ganon na talaga palagi. Amen. Praise the Lord. Kasi nga darating yung panahon talaga mga kapatid na tayo na magkakaroon ng sakit. Darating yung panahon na tayo ay magkakaroon ng malabo na yung paningin or di kaya magkakaroon na ng hearing aid kasi nga hindi na nakakarinig. Kaya mga kapatid, habang lagas na or meron ng edad mga 60 plus mga kapatid, kaya yung mga kapatid habang meron pa tayong lakas na ibinigay ng Diyos, atin pong i-strive or paningkamutan na makilala natin yung ating Diyos habang tayo ay may lakas pa. Hindi po na alalahanin na natin yung ating mahal na Diyos at the time na tayo ay 50-50 na. Amen. Tayo ay nasa hospital na. Huwag po natin mga kapatid na tuwagin yung Diyos na wala na tayong chance. Amen? Pero grasya or mercy ng Diyos mga kapatid kapag tayo po ay binigyan pa niya ng ikalawang buhay. Amen? Pero huwag po tayo makumpiyansa. Sabi pa kanina na huwag po tayo magkumpiyansa kasi nga hindi lahat ng panahon ay nagbibigay ang Diyos ng chance, opportunity. Amen? Kaya ngayon habang may lakas pa, ating pong alalahanin yung ating mahal na Diyos. Sabi pa nga sa Ecclesiastes 3, hindi ako magkakamali, 16, na ang Diyos ay meron siyang handumanan, Book of Remembrance. Amen. Lahat ng ating mga ginagawa, especially mga kapatid, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, ay nire-remember yan ng ating mahal na Diyos. Amen. Amen. Sabi pa nga sa Revelation 12 verse 10 or 10 verse 12, hindi ako magkakamali. Sabi pa nga doon mga kapatid, na ang mga aklat ay binugas. Amen. At lahat ng mga aklat ay binugas doon, pati yung aklat ng buhay. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ating ginagawa dito sa sanglibutan ito ay sinusulat talaga ng ating mahal na Diyos. Mabuti man o masama, ay sinusulat talaga ito. Kaya ating alalahanin na kapatid, na sabi pa nga sa Proverbs 13 verse 2, kung hindi ako magkakamali or 1, na sabi pa nga doon, na ang Diyos ay nakita hiya. Amen. Siya ay omnipresent, omniscient, omnipotent. Siya po ay nakikita niya kahit ngayon, kahit tumago pa tayo sa ilalim ng dagat, ang Diyos ay nakita talaga. So kahit ngayon yung ating kasing-kasing or yung ating mga puso or ating yung paniisip natin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang natatago sa kanyang harapan. Amen. Sabi pa kanina na yung mga hidden sin, kahit nga yung mga hidden sin mga kapatid, na ikaw lang yung nakakalap talaga, alam na alam niya ng ating mahal na Diyos. Kasi nga siya yung creator at tayo ang creation. Kaya mga kapatid, i-encourage ko po yung mga tao na hindi pa naglilingkod sa ating mahal na Diyos, na i-grab po natin yung opportunity. Lalo na po kapag nakakarinig ka pa ng salita ng Diyos, ati po itong i-meditate. Amen? Ipamalandong ka ba natin matago sa kalagwarigol? If ano na ba kita or andyan na ba tayo talaga sa totoong paglilingkod sa Diyos o di kaya pa or meron pang void sa iyong puso. Amen? Kasi nga i-pray na mga kapatid kasi nga ang Diyos ay tutugunan niya yung ating mga sinasabi na mithiin sa ating buhay. Amen? Yung mga gusto natin kasi nga ang Diyos ay alam niya yung future. Doon tayo mga kapatid, nagpaplano tayo na wari-wari version na
1 verse 21. Nasabi pa nga doon niya na tayo ay pinanganak na walang dala, ay mamamatay din tayo na wala nating dala. Amen? Kahit kayamanan, profession man, career, mga ano pa dyan mga kapatid natin yan madadala sa ikalawang buhay. Kundi yung madadala lamang natin, sabi pa ni King Solomon sa Ecclesiastes, na yung ating mga gawa. Amen? Hallelujah. Talaga na natin ng Diyos. And Okay, salamat mga kaibigan. praise the Lord and God bless you. Parang video. So yun mga kaibigan, maraming salamat po. Mari na. Doro. Sige, ikaw na. Finish na.